Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. So excited to preach the word today. I'm going to talk about a very appropriate timing on this very important day about Palm Sunday. If I can remember correctly, the last time I preached on a Palm Sunday text was about five years ago pa, kung di ako nagkakamali. So for me to revisit the text again is quite an adventure, mga kapatid. So ready na ba kayo to receive the word of God today? By the way, let me just tell you this. Gia Kamanava is an amazing church. Gusto ko lang sabihin yan, mga kapatid. I've been to so many churches. Napakarami ko na pong simbahan na puntahan, but I'm very, very proud of the church that we have here. So, bias na kung bias. Pero, I love you guys. I love you. Okay? Let's open up our Bibles to Matthew chapter 21, verse 6 to 9. No? Pero ang babasahin po natin, ang pag-aaralan natin is 11 verses today, but I'm gonna use verses 6 to 9 as a launching pad for what we are going to discuss today. And I would appreciate if you will be attentive and at the same time interactive. If there's something that God is speaking into your hearts, feel free to say amen. Feel free to shout amen. Feel free to point out somebody and say amen para sa iyo yan. Whatever it is, just because I've been in a ministry for 24 years already. Ang dami po mga Christians, they know how to sleep while their eyes are open. So hindi nyo alam na yung katabi nyo tulog na pala, pero nakadilat ang mga mata nila. Ang tawag ko niyan, mga professional sleeper. Okay? So tulog na pala, hindi nyo alam. Nag-amen pa nga yun habang tulog. 21 verse 6 to 9. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey. Everybody say donkey. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang donkey. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, on the donkey, and set Jesus on the donkey. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees. Kaya tinatawag natin Palm Sunday kasi kumuha sila ng leaves from it, branches from the tree, and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David, a messianic term. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Everybody say Hosanna in the highest. The title of my message today is called The King on a Donkey. The King on a Donkey. As I've said, mga kapatid, today marks the beginning of the Passion Week. Ang Passion Week po is probably the most important week in human history. Ito po ang week na filled with sorrow, death, but also a week of triumph o katagumpayan. How many among you are grateful for the victory that we have won because of Jesus Christ who won the victory for us? Palapakan natin ang Panginoon. So Palm Sunday, na technically para sa akin, para ding Donkey Sunday. Because kung mapapansin nyo mga kapatid, in all four Gospels, yung palm o yung palm leaves ay hindi na mentioned in all four Gospels, pero yung donkey was mentioned in all four Gospels. So, it is a Palm Sunday today, and it is a beginning wherein makikita natin na si Jesus, pagpasok niya sa Jerusalem, he was celebrated, but 5 days later, he was crucified. The very same people na sumisigaw ng Hosanna in the highest, 5 days later, sumisigaw, ipako siya sa krus. Ang bilis talaga magbago ng isip ng tao. Nung Sunday, sinasabi nila, mahal kita, Panginoon. Pero nung Friday, sabi nila, ipako sa krus. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic today. Madali magbago ang isip. Amen? So ang Passion Week, nagsimula sa celebration, pero nagtapos sa crucifixion. Pero salamat, hindi natapos sa Good Friday, because after 3 days, Jesus rose again from the dead. But this week, mga kapatid, mapapansin nyo kapag binasa nyo ang accounts ni Jesus Christ, lahat ng ito mula Matthew, Mark, Luke, and John, makikita nyo po mga kapatid, na ang week na ito ay punong-puno ng pag-fulfill ni Jesus sa mga prophecy
thousands of years ago. Meaning, just in this Passion Week alone, Jesus fulfilled a lot of biblical prophecies pertaining to the Messiah that is about to come. Isama pa natin na ang Palm Sunday was written in all four Gospels. Ano yon? Matthew, Mark, Luke, and John. And you know what? As a preacher, mahirap pong i-preach ang isang passage that was present in all four Gospels. Kasi kapag present yan in all four Gospels, you have to read all of them. At titignan mo yung similarities, differences, accounts, depending on the perspective of the writer, pertaining to Matthew, Mark, Luke, and John. There's a different message altogether, but it's quite difficult. So for me to revisit again all the passages of the Palm Sunday from Matthew, Mark, Luke, and John, talagang napakahirap. Pero siguro po, dinala na rin ako ng Panginoon doon, kasi may napansin ako na isang bagay na, siguro dala na rin po ng aking background kasi dati nag-edit ako mga videos. No? Napansin ko mga kapatid na pag binasa nyo, for example, yung passage natin na Matthew 21, pag binasa mo yung Matthew 1 hanggang 20, bago yung 21, the beginning of the Passion Week, makikita nyo na parang ang bilis ng pacing ng kwento. Halimbawa, si Jesus sumakay ng bangka, nagpagaling ng may sakit, then sumakay na naman ng bangka, pinakain yung 15,000 people, sumakay na naman ng bangka, pinagaling yung demonya, sumakay na naman ng bangka, binuhay si Lazarus. Parang ang bilis ng pacing ng story. Kumbaga, pag video editor ka, ang bilis ng cutting. Pero pagdating sa Matthew 21 onwards, parang naging slow motion. Lahat stretch out. Na nung tinignan ko mga kapatid, from Matthew 1 to Matthew 20, lahat ng yon 3 years nangyari. In a span of 3 years, lahat yon nakuha in Matthew 1 to 20. Pero yung 21 onwards, 8 days lang. Ganun in-stretch ng gospel sa atin. Actually, makikita nyo yan na pattern. Na pagdating sa Passion of Jesus Christ, ang daming accounts of the Scripture na parang in-slow-mo, dinitil lahat sa atin ng Bible kung paano ito nangyari. Makikita nyo na kagad yung importance ng Passion Week, yung importance ng Holy Week. Bakit? Kasi kahit si Jesus nagpagaling ng mga may bulag, nagpalakad ng mga pilay, binuhay si Lazarus, pero hindi siya muling nabuhay, baliwala lahat yun. Amen? So, ipinapakita lang ho sa atin na magandang may pinagaling, maganda na may mga milagro, pero lahat ng yun nagkaroon ng bigat dahil si Jesus, katulad ni Lazarus namatay, pero si Lazarus namatay uli. Pero si Jesus nung namatay, hindi na siya namatay muli. He rose again from the dead and is still alive forever and ever. That's why our church is called Jesus is Alive. Palapakan natin ang Panginoon. So, let's go back. Sabi ng verse 6, nung story natin sa text natin, meron daw inutos si Jesus sa dalawang disciple, nakalagan yung donkey at yung colt. So, tingnan natin, saan nag-ugat yung story na ito. Sa verse 1, sabi na scripture sa Matthew 21 verse 1, Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage at the Mount Olives, Jesus sent 2 disciples. Here you go. So makikita natin mga kapatid, si Jesus daw po, kasama ang ilang mga disciple, papasok po sila ng Jerusalem. Now, the big question is, why? Kasi si Jesus, galing ng Galilee, he traveled all the way from Galilee to Jerusalem, for what reason? Alam niyo po kung bakit? Because yung Passover week is actually, the Passion Week is actually the Passover week. Hanggang ngayon, sineselebrate po yan ng mga Jewish people. Yan po, yung Passover celebration, ay pagsiselebrate ng mga Jewish people kung saan pinalaya sila ng Panginoon sa mga Egyptian. So, nung lumaya sila sa mga Egyptian, every year, sineselebrate hanggang ngayon ng mga Jewish people, yung Passover celebration na yun, kung saan lahat ng mga panganay namatay, pero yung mga panganay na merong blood doon sa kanilang doorpost, the angel of death passed over them, kaya Passover, nilagpasan sila, naging exempted sila, sineselebrate nila yan in commemoration of what God did for them, yung salvation na binigay ng Panginoon. So in this text, saktong-sakto sa Matthew 21, this is the exact celebration that they are having. They are celebrating the Passover celebration, and Jesus came all the way from Galilee, papasok ng Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng Jewish people, 13 years old and above, are required. Everybody say required. Required silang umuwi kahit saan sila naroon. Required silang bumalik ng Jerusalem to celebrate. So can you imagine? Thousands of Jewish people galing sa iba't ibang lugar, umuuwi to Jerusalem. Thousands of excited visitors are coming back to Jerusalem. For what reason? To celebrate the Passover celebration. But, everybody say but. Patanggal nga yung overtone ko na. But,
Iba si Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Matthew 21, nagsiselebrate sila ng Passover celebration, pero kung babasahin niyo yung Matthew 20, bago 21. Kasi bago 21, 20 muna. What a revelation. Actually, I'm teaching you something. Wag lang yung 21. Basahin niyo yung 20. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Matthew 20, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na predict ni Jesus yung kanyang kamatayan. Na predict ni Jesus na siya ay aarestuin, bubugbugin, at mamamatay sa Matthew 20. Let me repeat. Na predict ni Jesus, bago siya pumasok ng Jerusalem, na predict niya na he was about to be arrested, beaten, and died in Jerusalem. And yet, na-predict niya na siya'y aarestuin, bubugbugin, papatayin sa Jerusalem. Na-predict niya na yon, pero pumunta pa rin siya. Alam niyo kung bakit? Kasi may purpose ang ating Panginoon. May choice si Jesus na huwag mamatay para sa iyo. Pwede niyang takasan yung araw na yon. After all, wanted siya sa Jerusalem. Bakit ako pupunta sa isang lugar na wanted ako? Magtatago ako sa Timor-Leste. Hindi kayo updated sa balita. Magtatago ako sa ibang lugar. Pero kung wanted ako dyan, hindi ko yan pupuntahan. And yet, tingnan mo si Jesus, no? Kahit wanted siya sa Jerusalem, umuwi siya ng Jerusalem kasi mas matimbang sa kanya yung purpose na sagipin ka kaysa sa takot na mamatay siya. Hallelujah! Bakit? Intentional ang ating Panginoon. Nung ibinigay niya ang kanyang buhay sa iyo, may libro sa National Bookstore that the murder of Jesus Christ. Jesus was not murdered. He voluntarily gave His life for you and for me. Volunteer niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Tingnan niyo ha, wanted siya sa Jerusalem, pero pumasok siya ng Jerusalem. At alam niya that when he entered Jerusalem, he is literally entering his own grave. Habang ang lahat ay nagsiselebrate, probably si Jesus, maaaring kung tayo yon, hindi tayo magsiselebrate. In fact, mga kapatid, ang Jerusalem, ang ibig sabihin niya, city of peace. Pero kung ikaw, wanted ka sa city of peace, wala kang peace. Two peace. Wala kang peace doon. Bakit ka magkakaroon ng kapayapaan? Alam mong wanted ka doon. Pero tignan mo to ha, kung wanted ka sa Jerusalem, papasok ka ba doon publicly? Kung alam mong wanted ka, di ba papasok ka madaling araw para hindi ka mahuli? Pero tignan mo si Jesus, no? Wanted na, gustong patayin, may threat na patayin, bugbugin, may threat na siya arestuin. Pero imbis na dumating ng hating gabi, madaling araw, pumasok pa in the broad daylight. Nagtawag pa ng atensyon. Ang mga tao nagpalaspas pa, Hosanna, Hosanna. Eh kung ikaw wanted, ayaw mo ng atensyon. Makita ka lang ng Roman soldier, pwede kang arestuin. Pero tingnan mo si Jesus, He was not afraid of death because Jesus conquered death. At ang isang taong purposeful, ang isang taong may layunin, kahit anong hindrance, kahit anong difficulty, willing kang suungin for your purpose. After all, lahat ng challenges, pit stop lang yan ang purpose mo. Gagamitin niya ng Panginoon as a stepping stone mo para sa purpose ng iyong buhay. Kahit mahirap. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tingin ko, ikaw ang topic ngayon. Amen? And then in verse 2, sabi ng scripture, so nung pumasok na ho siya sa Jerusalem, sabi niya, sa dalawang disciple, ang suspetsa ko si Peter at si John. Hindi pinangalanan, suspetsa ko lang. Ang sabi ng verse 2, go into the village opposite you and immediately you will find a donkey. Sabi nga uli natin, donkey. A donkey tied and a colt with her. So yung donkey, yan yung nanay, yung colt yung kanyang anak. So baby donkey is actually a colt. Okay? Ang sabi niya, makakita ka, pagpunta mo sa village, makakita ka ng isang donkey na may kasamang colt. Loose them, kalagan mo, and bring them to me. Now, sa unang panahon, sa ating panahon rather, parang ang dali lang intindihin, no? Punta ka doon, kalagan mo, tapos dalhin mo sa akin. Pero yung donkey nung unang panahon, transportation nila yon. Parang Toyota Vios nila yon. Parang Toyota Innova nila yon. So imagine niyo to, no? Kakausapin ka ni Jesus at sasabihin, bro, pwede ka bang pumunta doon sa kapitbahay nyo? Nakita mo yung Toyota Innova niya? Buksan mo, kalagan mo, dalhin mo sa akin. Parang karnaping, no? Parang inutusan ba sila ng Lord na magnakaw? Which I believe, no, of course, hindi yung gagawin ng Panginoon. So I believe this is pre-arranged
parang pre-arrange na to na maaaring kinausap na ng ating Panginoong Yesus, itong may-ari ng donkey na ito, na kapag kinailangan ko, magpapadala ako ng 2 disciples at pag ibigay mo. So ano nangyari? Ang sabi ng scripture sa verse 3, and if anyone says anything to you, sabihin mo sa kanila, the Lord needs them. Kailangan, imagine niyo, pumunta ka doon sa kapitbahay mo, buksan mo yung Innova niya, at pag nagising yung may-ari at tinanong ka, saan mo dadala yung Innova ko? Kailangan ni Lord. Parang ang hirap, ano? Parang ang hirap intindihan. Kailangan ni Lord. Papayagan ka kaya? Hindi, unless pre-arrange. Unless maaaring kinausap na ng Panginoon. Watch this. Ang sabi ng verse 4, and all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. Hold on. So, ang sabi ng scripture, inutusan niya yung kanyang disciples, dalawa, probably si Peter and John, pumunta sa isang bahay, sa opposite village, kuhanin nyo doon yung donkey, kalagan ninyo, dalhin nyo sa akin. So imagine, feeling ko si Peter tsaka si John to. Siguro, imagine niyo kung si Peter and John to, kung tama ang hula ko, si Peter and John to, siguro habang papunta sila sa village, bro, narinig mo yung utos ni Jesus, ha? Hanapin lang natin yung donkey. Pero siguro, Peter, wag ka na magsalita. Iba rin kasi tabas ng labi mo. Ako na lang siguro. Sabi siguro ni Jack, kasi kilala naman natin si Peter, mainitin ang ulo, iba rin magsalita. Siguro sabi niya, ako na bahala. Lumapit sila, kinausap nila yung may-ari. Siguro nga dahil pre-arrange, ibinigay sa kanila. Pero napansin niyo ba mga kapatid na si Jesus, bihira if not, never sumakay ng donkey. Lagi siyang pag pumupunta sa ministry, lagi lang siya naglalakad. Amen? Hindi ba kayo nagtataka na, bakit all of a sudden, ba't kailangan niya ng donkey? In fact, kung titignan niyo yung background story nito, that's why context is important. Kapag tinignan niyo yung background story na ito, galing si Jesus ng Galilee, pumunta pa ng Jerusalem na naglalakad. And I did a little research, from Galilee to Jerusalem, 90 miles. Ibig sabihin, naglakad na si Jesus ng 180 kilometers, which is normal nung panahon nila. Naglakad na siya ng 180 kilometers, pero bakit nung nandun na sila sa entrance ng Jerusalem, kailangan, parang, magbuka ng Grab. Ha? Naglakad na po tayo, mula dun sa Galilee, napakalayo, tapos pag ang lapit na lang, mag-grab pa tayo. Parang it doesn't make sense, isn't it? Especially, wala namang Grab and Uber noong unang panahon. Pero bakit kailangan paggawin ng ating Panginoong Yesus? Bakit? Why is it that somehow He needs a donkey? Pagod ba ang ating Panginoong Yesus? No. This is actually a calculated request. Jesus was trying to make a point. Fasten your seatbelt. Ibig sabihin, intentional yung pag-aas ni Jesus ng donkey, hindi dahil pagod na siya sa 90 miles na kanyang binaybay, kundi dahil, watch this, He was actually fulfilling a prophecy. Because, ang sabi ng Zechariah chapter 9 verse 9, yung Messiah na paparating ay darating na sakay-sakay ng isang donkey. Tingnan nyo to. Ang sabi ng Zechariah chapter 9 verse 9, rejoice greatly, daughter of Zion, shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, watch this, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Here you go. Amen. So everything was intentional. Hindi sumakay si Jesus ng donkey dahil pagod na siya. Hindi sumakay si Jesus ng donkey dahil ayaw niya nang maglakad. No. Sumakay siya ng donkey because He was literally fulfilling a prophecy na yung king na magliligtas sa inyo, yung king na maghahatid ng righteousness and victory ay nakasakay sa isang donkey, on a colt, on a foal of a donkey. Now, tingnan nyo to, no? Napansin nyo ba yung statement doon? Ang sabi, the king comes to you. Yung hari, na imbis na nakasakay sa kabayo, katulad ng ginagawa ng normal na hari, na imbis na nakasakay sa kabayo, katulad ng mga general na tinitingala, bakit sa donkey? Kung ang gamit ni Jesus Christ ay kabayo, at pumasok siya, sabi niya, I am the King of Kings, baka marami maniwala. Kung may chariots sa paligid niya, baka maraming maniwala. After all, sa muling pagbabalik niya, may chariots eh. Pero bakit ito? Ang sasakyan ni Jesus, donkey. Imagine niyo, ang kabayo, pagka paparating na sa'yo, iiwas ka talaga, nakaka-intimidate kasi. Pero ang donkey, pag paparating sa'yo, lalapit ka pa eh, ang cute. Diba, parang, hindi siya intimidating eh, di ba? Hindi katulad ng kabayo, pag dumating sa'yo, medyo iiwas ka kasi mayroon siyang intimidating factor. So obviously si Jesus, ang kanyang paghahari
ay walang intention of intimidation. Amen? Ang ating Panginoong Yesus walang plano na mag-intimidate ng mga religious leaders. Ang sabi ng Scripture, itong hari na ito ay darating sa inyo lowly, with humility. Hari, pero may humility. Tingnan nyo, kay Jesus lang nangyayari na yung royalty and humility ay magkasama at the same time. Amen. Hindi siya gumamit ng mule, hindi siya gumamit ng horse, na di hamak na mas malaki sa donkey, ang pinili ng Lord yung donkey. Hindi siya gumamit ng chariots para ipakita sa lahat ng religious leaders, ito ang binabangga ninyo. Ito nga pala ang tinitreten ninyo. Sige, arrestuin niyo ako ngayon. Sisipain kayo ng kabayong ito. Hindi, mga kapatid. In-exercise ng ating Panginoon ang kanyang humility. In-exercise ni Jesus ang kanyang authority through His humility. Kasi may kilala ho ba kayo, hindi taga-ibang church to, no? May kilala ho ba kayo, ine-exercise ang authority through pride, fear. Ako ang may authority dito, kaya lumalakas ang boses. Para ipakita ang kanilang authority, nilalakihan nila ang kanilang katawan. No? Tignan mo ang ating Panginoong Hesus. In-exercise niya ang kanyang authority. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para i-assert ang kanyang authority. No, my friend. Ibahin mo ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi hindi mo kailangang manakit, hindi mo kailangang magsalita para ipakita na meron kang authority. Leader ako dito! Pakinggan niyo ako! Hindi ganyan ang ating Panginoong Hesus. Hindi mo ba ako kilala? Oh, hindi daw niya kilala sarili niya, oh. Hindi ganyan ang ating Panginoong Hesus. Katulad ng mga, ewan ko baka ako lang to, para napapansin ko ngayon, marami hong mga anak na mas may authority pa sa nanay at tatay. Parang yung nanay at tatay sumusunod sa anak, imbis na yung anak ang sumusunod sa nanay at tatay. Oh, sabi mo sa katabi mo, para ikaw topic ngayon Amen? Amen? At dahil parang hirap ang mga magulang na pasunurin ang kanilang mga anak, tatakutin nila. Magpakabait ka, nandiyan si pastor, oh. Kaya kaming mga pastor, lugi kami lagi. Kada na magpupunta kami, wala kaming kinalaman dyan, ako na naman nadamay dyan. Magpakabait ka nandiyan si pastor, oh. Kami ginagamit ang panakot, Minsan, kaya yung mga bata tuloy, takot sa mga pastor, Diba? Kasi mga nanay, mga magulang minsan, di naman lahat, para ma-exert nila ang kanilang authority. Nanay ako rito, tatay ako rito. Gumagamit minsan ng scare tactics para i-assert nila ang kanilang authority. Pero once na ginamit mo ang takot para galangin ka at i-exercise mo ang authority mo, pag wala ka na, gagawin nila yung bagay na mali dahil hindi ka na nakatingin. Pero ang authority na tunay is not based on fear, but based on love. Kasi kapag ang authority na in-exercise mo based on love, kahit hindi ka nakatingin, kahit wala ang mga magulang, hindi sila mabait lang pag nandiyan ka. Hindi sila mabait lang kasi nandiyan si pastor. Kahit hindi nakatingin si pastor, kahit hindi nakatingin ang mga magulang, because they love their parents. They love their pastor. And most especially, they love their God. Amen? Hindi sila gagawa ng something na makaka-offend o makakasakit ng damdamin nila. Amen? Amen. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Build your authority while they were young, out of love. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag hindi mo na-build ang authority mo habang bata pa, magre-repair ka sa kanila kapag adult na sila. Amen? So katulad ni Jesus, hindi niya kailangan ng engranding entourage para lang ipakita sa lahat, I'm the King of Kings and the Lord of Lords. Kasi kung tutusin, kung titignan niyo ang history, at that exact moment, napapasok si Jesus ng Jerusalem, si Pontius Pilate may sarili rin parada sa west. Kung saan si Pontius Pilate, dala-dala ang kanyang chariots, dala-dala ang mga kabayo, nagpaparade din sila dito sa okasyon na ito. Pero tignan nyo ang contrast. Si Pontius Pilate may parada, may kabayo, may chariots. Pero si Jesus may parada, may donkey. Pero ang mga tao, hindi sumisigaw katulad ni Pontius Pilate, hindi sila sumisigaw out of fear. Kay Jesus Christ, sumisigaw sila out of love. Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest. Ang sabi ng verse 6, so here's our text today. So the disciples went and did as just Jesus commanded them. So pinakuha sila ng donkey, ginawa naman ng dalawang disciples, nagtulakan pa siguro sila. Ano sabi ng verse 7, watch this. And they brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set Jesus on them. Pakita mo lang yung 7 anak, huwag mo tatanggalin. Tingnan nyo, no? Nung dinala ni Jesus, o so dinala ng dalawang disciples, probably si Peter and John, dinala nila yung Toyota Innova kay Jesus Christ. Ang ginawa ng dalawang disciples, tinanggal nila yung ibang portion ng kanilang damit,
nilagay nila sa upuan para doon umupo si Jesus. Which is a big deal. Kasi sa panahon natin, tulad ng katabi mo, ang daming damit niya na hindi sinusuot. Nasa cabinet, pero hindi sinusuot. Kasi sa panahon natin ngayon, parang hindi na masyadong luxury ang damit. Kasi ngayon, katabi mo, may walking closet pa yan eh. Walking closet. Papunta sa bundok kasi ang daming labahin eh. Ang dami niyang damit na hindi ba suot kasi hindi na kasya. Di ba? Pero guess yung sinasabi ko mga kapatid. Pero noong unang panahon, bilang na bilang nila yung damit nila. And for them na ilagay yung kanilang damit para upuan ni Jesus is actually a sign of humility. That Jesus sat on them, inupuan nila ito. Ano sabi na scripture, verse 8, and a very great multitude. I wonder, ilan kaya ang sumusupport kay Pontius Pilate? Pero lahat sila, bayad siguro, out of fear. Pero dito kay Jesus, the great multitude spread their clothes on the road. Watch this. Kahit yung damit nila, yung mga balabal nila, nilagay nila, kasi wala siya. Hindi katulad ni Pontius Pilate, probably may red carpet siya. Si Jesus Christ, ginawan siya ng red carpet ng mga tao. Nilagay nila ang kanilang mga damit at nagputol sila ng mga sanga ng puno, yung mga palm trees. Nilagay parang nyog. Nilagay nila bilang dadaanan ng, kaya natin siya tinatawag na Palm Sunday. Nilagay nila bilang daraanan ng ating Panginoong Hesus and they spread them on the road. Verse 9, and then the multitudes who went before and those who followed cried out. Lahat sila nag-iiyakan, lahat sila nagsisigawan, Hosanna to the Son of David. Blessed is Jesus who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Now that word Hosanna is actually should be translated as save us. Save us! Help us! Pag sinabi mo Hosanna, tulungan nyo kami. So people are crying out, habang si Jesus ay pumapasok, gamit yung kanyang Toyota Innova, yung donkey. Amen? At yung mga damit ng tao, ginagamit nila parang red carpet. Yung mga branch ng trees, yung mga palm trees, nilalagay nila sa red carpet. Sumisigaw sila, help us! Grabe yung pagtitiwala nila. Na itong Jesus na ito na nakasakay sa donkey, the king on a donkey, was able to save them. Bakit hindi nila yung sinigaw kay Pontius Pilate? Kasi yun ang kanilang oppressor. Ang thinking nila, itong Jesus na to ang magliligtas sa amin sa pagkaalipin ng mga Romano. Because they've been a slave of the Romans for quite some time already. In fact, half of the world were a slave of the Romans at that point. Pero hindi nila alam na si Jesus na ito na pumapasok ng Jerusalem was about to die 5 days later, was actually going to save them from a greater oppressor, sin. Hindi sila niligtas ng Lord sa mga Romans, pero niligtas sila ng Lord kasama tayo sa mas matinding oppressor, kasalanan. And kung wala tayo doon na sumisigaw na save us, I believe 2,000 years later, we are crying out the same thing. Lord, save us. Lord, help us. Kasi alam natin walang anumang edukasyon, experience, kaalaman, yaman ang makakapagbigay sa ating buhay, makakapag-satisfy sa ating buhay na hindi na natin kakailanganin ng ating Panginoon. Lahat ng aspeto ng ating buhay, pwede nating sabihin, Lord, save us. Hosanna, Lord. Lord, help us. And people are cheering. People are crying out, Hosanna! Hosanna! Pero napansin niyo ba? Walang dialogue si Jesus Christ. He was completely silent. And in the midst of a cheering crowd, people are exclaiming, probably some of them are shouting, King of Kings! Lord of Lords, Hosanna, save us! Jesus! Jesus, save us! Wala kayong narinig kay Jesus Christ. Alam nangyari mga kapatid? Yung sigaw at yung palakpakan ng mga tao, walang epekto kay Jesus. Kasi alam ni Jesus mga kapatid, na yung crowds hindi yan na magko-confirm ng purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Lalo na sa panahon natin ngayon, na adik ang mga tao sa follower mentality, na tayo ngayon ay hook na hook dito sa kultura kung saan mas maganda ako pag marami nag-like sa post ko. Amen? Na mas nalalakaran ko ang purpose ko pag maraming nagla-like sa post ko. Amen? Kapag nag-share ang mga tao sa iyo, iisipin mo na yun ang confirmation ng pagtawag ng Diyos sa iyo. Pero hindi porkit may blue mark ka sa tabi ng profile mo, ay nagagawa mo ang will ng Panginoon. Hindi yan ang basihan. Hindi yung sigaw ng tao. Hindi yung palakpakan ng tao. Hindi yung number of followers mo ang magbabalidate ng kagustuhan ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi kahit masama, nagba-viral din. Amen.
People are shouting, Hosanna! Hosanna in the highest. And Jesus said, nothing. Alam niyo kung sino pantahimik? Kayo. Biro lang. Alam niyo pa po kung sino patahimik? Yung mga Roman soldiers. I believe they were there. I believe nagpa-deploy ang mga Romans para sa katahimikan and for security. Nag-deploy siya ng maraming Roman soldiers. Siguro nung nakikita ng mga Roman soldiers, ano yung mga tipon-tipon na yon? May networking dyan nung nakikita nila may tipon-tipon, siguro naging curious din. Ang ibang mga Romans, tinitignan nila, at habang nagsisigawan ng mga tao, they said nothing. They said nothing with Jesus Christ, who is using that public platform para i-profess sa buong mundo, I'm the King of Kings. I'm the King on a donkey. Napansin niyo ba? Kapag si Jesus nagpapagaling, most of the time, sinasabihan niya yung mga pinapagaling niya, huwag mo sasabihin huwag may pagkakalata. Pero here, for the first time, after 33 years and a half, for the first time, sabi na scripture, it's time. Let's go public. Amen. Hindi na tayo private group ngayon. Let's go public. Call me the king. I'm the king on a donkey. Amen. Nasabi ng scripture, sobrang lakas ng sigawan ng mga tao. Hindi na bother ang Romans. Hindi na bother ang mga Jewish people. Alam niyo kung sino na bother? Siyempre, sino pa ba? Mga Pharisees. Nung narinig ng mga Pharisees and Sadducees, siyempre, inggit na naman sila kay Lord. Hindi nila makuha yung support na nakukuha ni Jesus doon sa mga taong kanilang pinamamahalaan. Nasabi ng ibang account, wala kasi sa Matthew, so pupunta tayo sa Luke's account. Yung account ni Luke kung saan sinulat niya, nandun yung perspective kung saan nung napansin ng mga Pharisees na ang lakas sa sigawan, pinatahimik ng mga Pharisees, kinausap nila si Jesus, Jesus, pagsabihan mo nga yung mga tao sumisigaw, tumahimik muna. And look at what happened. Ang sabi ng Luke chapter 19, verse 39 to 40. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. Biruin mo, si Jesus wala nang imik. Tapos sabi niya, Jesus, ang ingay ng mga alipores mo. Ang ingay ng mga disciples mo, pwede mo bang pagsabihan na tumahimik? Wala naman sa tono. Pakanta-kanta parang, Hosanna, Hosanna. Patahimikin niyo sila. Pero ano ang sagot ni Jesus? Watch this. Verse 40. Jesus said for the first time, He speak. I tell you, sabi ni Jesus Christ, if they keep quiet, the stones will cry out. Ang sabi ni Jesus, kung sila'y tatahimik, yung mga bato na yan ang magsasalita at magpupuri. Yung kanilang bibig ang mag-i-start na magpuri sa Panginoon. Grabe no? Anong sinasabi ni Jesus? Wala ko inferiority complex. Hindi na dadagdagan yung pagka-Diyos ko dahil sumasamba kayo. Hindi rin nababawasan ang pagka-Diyos ko pag di kayo sumasamba. Sinong tinatakot mo kung di mo gusto magsimba? Si Lord? Hindi natatakot si Lord kahit di ka magsimba. Ikaw ang matakot. Ang Diyos walang inferiority complex. Hindi siya intimidated. Parang hindi nagpupuri ito Bigyan ng problema yan. Hindi ganun ang Diyos. Na parang kailangan niya ang pagpupuri mo. No, we don't praise God because He needs it. We praise God because we need it. Tayo ang may kailangan. Kaya sabi ng Panginoon, gusto niyo tumahimik yung mga tao na magpuri? Gusto niyo yung mga taga-Gia Kamanaba, pag nagpuri, tahimik lang? Hindi niyo mapapagawa sa Gia Kamanaba yan. Ang Gia Kamanaba, pag nagpuri, maingay talaga. Kahit natatamaan niya ng kamay ng katabi niya, tuloy yan. Kahit yung katabi niya, sintunadong kumanta, tuloy yan. Hindi mo yan, hindi mo, parang it's just a matter of, Pastor, pag sabihin mo nga yung Gia Kamanaba, masyado maingay pa nagpupuri. Why? God loves loud praises. Kung tayo tatahimik, hahanap siya ng marunong magingay. Kung ayaw natin magpuri, hahanap siya ng marunong magpuri. Kaya sabi niya, kung wala pa rin sa inyong present, kahit yung bato, kahit yung stone, kahit yung rock, gagamitin ko para magpuri. Sabi ko nga sa sarili ko, sana pinatahimik na lang talaga ni Lord yung mga tao, tapos yung rock na lang talaga yung nagsalita. Kung sakali makaka-witness tayo ng first rock concert. Bro mo, pag nagkantaan yung mga bato na yun, di rock concert yun.
Di ba, imagine mo, kung lahat ng tao tumahimik, yung mga bato nagsalita. Let's go! But they didn't. Alam niyo kung bakit? God loves loud praises. Huwag ka mahiya mga kapatid, na ipangalandakan sa buong mundo na yung Diyos na sinasamba mo ay Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagde-deliver, Diyos na nagpo-protect. Kung sa secular music nga, maingay tayo, pinipilahan natin ang mga ticket, na pinipilahan, unang araw pa lang, in a matter of minutes, sold out na kagad. At kung kaya natin gawin yan sa mga secular artists, all the more, mas lalo natin dapat kayang gawin para sa King of Kings and the Lord of Lords. At kung paano yung mga rock concert ay maiingay, bakit hindi natin gawing maingay din ang ating pagbuburi? Bakit kailangan pagsimbahan para kayo nasa sementeryo? Bakit kailangan pag nasa simbahan hindi pwede ang ilaw? Bakit kailangan pag sa simbahan bawal ang smoke? Bakit pag sa simbahan hindi pwede ang distortion? Amen? Lahat yan nilikha ng Panginoon. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, ba't kayo, ang daming yung black sa simbahan? Ang daming itim. Di ba demonic ang itim? Sabi ko, edi yung buhok mo, demonic din. Come on now. Your logic doesn't stand. I mean, lahat ng kulay nilikha ng Panginoon. Amen. Ano yung ibig sabihin? I-redeem natin lahat yan. Ibigay natin sa Panginoon lahat. Ibalik natin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Huwag nating isipin mga kapatid na ang pag-worship, ang pagtataas ng kamay, ang pagganta na ito is a church thing. Ginagawa natin itong ritual sa simbahan. No, it's not a church thing, it's a faith thing. Kaya tayo sumasamba kasi may pananampalataya tayo sa Diyos na ating sinasamba. At tignan mo tayo ha, kahit may sakit ka pa, nagpupuri ka. May utang ka pa, nagpupuri ka. May problema finances, nagpupuri ka pa rin. Sinabihan ka may cancer, sige, puri pa din. In the middle of the storm, in the middle of the fire. Bakit? It's a faith thing. Naniniwala tayo that praise is a weapon. Na ang pagpupuri natin sa Panginoon, yan ang weapon natin against the enemy. Mas gugustuhin ko lang umawit ng papuri sa ating Panginoon kaysa gamitin ang aking esophagus para magreklamo. Kasi dadaloy at dadaloy yan. Mananatili yan. Panghabang buhay. Iingatan aalaga. Amen? Mas pipiliin ko na ang lalabas sa bibig ko ay pagpupuri sa ating Panginoon. In the midst of the battle, why should I praise the Lord? Because it increases my faith. It increases my endurance. After all, kahit nasaan ka pa kapatid, when you praise the Lord, ang sabi na scripture, the Lord inhabits the praises of His people. So kung nasa kwarto ka man, when you praise the Lord, dinadalaw ng Espiritu at presensya ng Diyos ang iyong kwarto. And you know what will happen? When God shows up, when God's presence is present, miracles will happen. When God shows up, miracles will happen. Question, gusto mo ba sa finances mo mag-show up ang Panginoon? Invite Him. Praise Him in the midst of lack. Praise Him in the middle of your struggle. Praise Him in the middle of your sickness. Kahit wala pang kagalingan, kahit ang sabi ng doktor, 3 months na lang daw, I will praise God. Kung dalhin ako ng Lord kamatayan, at least nagpupuri ako, hindi ako nagre-reklamo hanggang mamatay. I will praise my way to my victory. I will praise my way to my breakthrough. I will praise my way to my healing. I will praise my way. Let's continue to praise the Lord. Kasi alam natin, when God shows up, powerful things can happen. May nangyayaring hindi mo inaasahan na mangyayari kapag ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoon. Kasi when you worship God, you magnify the Lord. Di ba pag may problema ka, ano mas malaki? Problema, di ba? Ano ang madalas kumukonsume ng oras mo araw-araw kapag may malaki kang problema? Yung problema, ang laki na nga ang problema, pinalaki mo pa. Kasi araw-araw mo siyang iniisip, correct? Lahat naman tayo ganyan. Natakot pa kayo mag-amen. Lahat naman tayo ganyan. Tama ho ba mga kapatid? Kaya nga sabi na scripture, di ba? Magnify the Lord. Bakit the Lord? Ba't ko ima-magnify si Lord? Malaki na siya. Ano yung ibig sabihin ng magnifying glass? Kaya tayo may magnifying glass. Naalala nyo nung nag-aaral pa tayo, pinabili tayo ng magnifying glass. Tapos imbis na gamitin sa school, saan natin ginamit? Sa mga langgam. Ilang langgam ang tinorture mo ng magnifying glass na yan? Di ba? Ang gagawin mo, maghanap ka ng araw. May langgam doon, no? Tapos itututok mo yung magnifying glass. Nagiging crunchy eh.
Yung langgam, napiprito eh. Now question, yung langgam, kanina pa lumalakad yun sa init ng araw, pero hindi nasusunog. Pero nung minagnify mo, yun. Nung minagnify mo, na-intensify niya yung nandun na. Pinalaki mo lang. And when you say you magnify the Lord, malaki na siya. Pero mas pinapalaki mo siya compare sa problema mo, sa anxiety mo, sa fear mo, sa lahat ng yung dinadala. And what will happen? If you magnify the Lord, miracles will start to show up. Huwag ka matakot na idulog sa Panginoon ang lahat ng iyong alalahanin. Huwag ka matakot sa Panginoon na lumapis sa Kanya sa gitna ng iyong pagkukulang at limitasyon. After all, you don't have to fight that battle. Because that battle is the Lord's in the first place. Huwag ka matakot sa laki na higante sa harapan mo. In fact, mas malaki ang higante, mas malaki ang assignment mo. Hindi magpapadala ang diablo ng malaking kaaway kung maliit lang assignment mo. Kaya kung malaki ang mga giants sa harapan mo, ibig sabihin malaki assignment ko pala. Kung pagkakaalooban ka ng Lord ng mega ministry, it will require mega anointing. So kung mega ang anointing mo, mega din ang crushing. Mega din ang breaking. Kaya lahat ng successful people na nakikita ninyo, tuwan-tuwa tayo sa kanilang success, tanungin nyo sila lahat ng pinagdaanan nilang brokenness. Magugulat kayo. At masasabi nyo, hindi ko pala kaya yung pinagdaanan nyo. Bakit mga kapatid? All of us will go through hell. All hell will break loose. Pero in the midst of all that, when you go through the fire, focus on praising the Lord. Bakit? Kasi kung yung ganito lang, minsan Lord, gusto ko, Lord, pwede bang iiwas mo ako dito sa problemang ito? May kapangyarihan ka naman, di ba, na wag ako dumaan sa sakit. Ba't kailangan pa ako dumaan sa cancer? May kapangyarihan ka naman, Lord, na mag-provide. Bakit ako baon sa utang? May kapangyarihan ka naman, Lord, na ayusin kami pamilya. Ba't kami nagkakagulo? Kaya ba ng Lord ayusin instantly ang lahat ng ating mga pagsubok? Yes. Pero ba't inaalaw ng Lord na pagdaanan natin? He's teaching us something. He's teaching you a lesson. May tinuturo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, kung ayaw ng Lord na palabasin ka doon at takasan mo yung pagsubok, baguhin mo na yung prayer mo. Lord, kung hindi ako makakatakas, ikaw na lang pumasok. Kasi pag pumasok ka dito, for sure, tapos ang laban. Amen. Hindi na ito mananatili yan. Magwawakas na ito. Sapagkat alam ko, Lord. Amen. Espiritu de Queen, layas. Amen. Bakit? Kasi kasama natin ang ating Panginoon. Flash report. God can handle your enemies. God can handle your anxiety. God can handle your depression. God can handle your fear. God can handle your financial instability. God can handle your cancer diagnosis. God can handle that sickness, that disease, that relationship issue. God can handle it. Ibigay mo sa Panginoon. And instead of complaining, shout with them, Hosanna! Save us, Lord! Deliver us. Tubusin niyo po kami. Lord, save us. Hosanna. Hosanna in the highest. Because I know, Lord, you did it before. Ginawa mo kay pastor. Ginawa mo sa kalink up ko. Ginawa mo sa churchmates namin. And if you can do that to them, I know you can do it to me. Kung kaya nilang gumaling, kaya kong gumaling. Kung kaya nilang magkaroon ng financial breakthrough, kaya ko yon sa tulong mo. So I invite you into my situation, Lord. I am not able, but I know you are able. Wala akong capacity, but I know you can handle it. Hindi ko kayang ayusin ang relationship na ito, pero alam ko kaya mo. Hindi ko kaya mag-provide ng solution sa aking pinagdadaanan, pero alam kong kaya mo. Magkampi-kampihan man sila, pero hanggat kakampi kita, Lord. Panatag ang aking puso. Bakit? If you have God, you have everything that you need. And more. And so they are shouting, Hosanna! Hosanna! Hindi sila natakot na baka arestuin sila ng mga Romans. Anong Hosanna? Hosanna na yan? Pwede silang arestuin. But they were not afraid. Binaba nila ang kanilang balabal, binaba nila ang kanilang mga branches. Ano sabi ng verse 10? And when he had come to Jerusalem, all the city was moved. All of them were moved. And they said, sino yan? Nakita yung pag may komosyon, di ba? Sino yan? Gumagana yung spirito ni Marites sa'yo talaga.
Kahit busy ka, di ba? Late ka na sa trabaho. Uy, ano yun? Di ba talagang, parang hinahata ka sa chismis eh, di ba? Ewan ko, ako lang yun. Parang curious ka eh, no? May banggaan doon ha. Sino kaya yun? Di ba? Parang, and all the city, sabi ng scripture, all the city were moved. Nung nakita nila, bakit ang daming tao doon? Why is it that people are crying out? Why is it that people are somehow like praising the Lord? Sabi nila, who is this? And people were moved. Ibig sabihin, people were impacted by the presence of Jesus. So do you want your situation to change? Invite Jesus. Because when Jesus' presence is present, alam natin magbabago ang sitwasyon. So invite Jesus. May problema sa marriage, invite Jesus into your marriage. Huwag mong takasan yung marriage. Invite Jesus into your marriage. Invite Jesus into your finances. Invite Jesus into your situation. And He is able to change. When you are in trouble, He is able. Walang panalangin na masyadong malaki para sa ating Panginoon. God can handle it. Actually, hindi ko ito nasabi kanina sa 9 a.m. Pero kung titignan nyo yung ibang account, alam nyo kung sino pa yung na-moved bukod sa city? Jesus was also moved. Naiyak ang ating Panginoong Yesus when He was looking at the city. He was looking at Jerusalem. Naiyak ang ating Panginoong Yesus. He knew, this is the exact same people that I'm going to save. And the exact same people na sumisigaw ng Hosanna, the same people na tumanggap sa akin, 5 days later, sila rin yung sisigaw doon at sasabing ipako siya sa krus. He was moved. And I want to tell you mga kapatid, nasaang lugar kaya tayo ng spectrum? Nandun kaya tayo sa moved by the Holy Spirit? Moved tayo dahil nakita natin at naranasan natin ang galaw ng Holy Spirit? O nandun tayo sa kabila kung saan whenever we see people who are lost, who are hungry, who needs help, nandun tayo and we are crying out and say, Lord, help them. So nasaan ka mang perspective? Kailangan mo man ng tulong o may kilala kang nangangailangan ng tulong? Both of them, Jesus can meet. He can meet your needs. Watch this. And He can use you to meet others who are in need. Gagamitin si Lord, kaya niyang tugunan ang iyong pangangailangan, kaya din ng Lord gamitin ka para dalhin si Jesus sa iba upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sana hindi kayo na-insulto kanina nung sinabi kong you are a donkey. Kasi sa totoo lang, tayo yung donkey. Wala tayo doon sa sumisigaw ng Hosanna, tayo yung donkey. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Tayo yung donkey na nakatali. Nakatali at kailangan kalagan. Na nung kinalagan, inupuan ng ating Panginoong Yesus. At yung donkey na yon ang nagdala kay Jesus doon sa mga tao. And I believe that is the exact same purpose of our existence. To bring Jesus to the people. At some point, tinulungan ka ng Panginoon. At some point, pinagaling ka ng Diyos. At some point, naranasan mo ang milagro ng Panginoon. Pero hindi pa tapos ang purpose mo. Gagamitin ka niya. Ikaw, yung testimony mo ang gagamitin ng Diyos para dalhin ang kanyang mabuting balita. Parang ibang tao ay makaranas din ng naranasan mo. Napansin nyo, yung donkey na yan, walang genealogy. Wala yung and bigat. And donkey 4, bigat donkey 3. And donkey 3, bigat. Wala siyang genealogy. Hindi dinefine sa atin kung kanino ba siyang anak. After nung incident na yun na dinala niya si Jesus sa Jerusalem, wala na tayong nakitang accounts ng donkey na yun. Wala siyang pangalan. Pero napakaganda at napakahalaga ng kanyang purpose. So sa lahat ng mga kaibigan kong pastor, volunteer ng simbahan, mga kapwa manggagawa sa ating Panginoon, tayo yung donkey na yun. Hindi natin kailangang makilala pa para magawa natin yung purpose natin. Ang purpose lang natin, dalhin si Jesus. Makilala man o hindi. Yung pagiging famous, effect yan, hindi yan hinahabol. Amen? Huwag nating habulin ng fame. Huwag nating habulin ng kasikatan. Huwag mo i-compromise ang iyong paniniwala para lang dumami ang like sa Facebook. Huwag mo i-compromise ang paniniwala mo at pananampalataya mo para lang makilala ka. You don't need to be recognized para magawa ang purpose mo. To bring Jesus to your family. Bring Jesus wherever you are.
That's the main goal. Hindi man tayo makilala, hindi man tayo magkaroon ng libro, Stephen 3:16. Hindi man tayo magkaroon at maisulat sa Biblia, hindi man tayo ma-recognize sa iba, as long as we keep on bringing Jesus wherever we are. That's the goal. Bring Jesus wherever we are. Bring the King on a donkey wherever we are. Ipagamit mo ang iyong buhay, ipagamit mo resources mo, ipagamit mo ang iyong mga talento para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? So I hope after this message, all of you will say, Lord, use me. I am that donkey. Walang pangalan, unrecognized, minaliit. Hindi ako katulad ng kabayo. Hindi ako katulad ng iba na ginagamit to flaunt their success, to flaunt their wealth. I have nothing. I'm weak. I'm limited. But Lord, my life is yours. Use me. Wherever and whenever you want. Saan mo man ako dalhin, Lord? Kailan mo man ako tawagin? I'm willing to sacrifice my life, my resources, my talents, so that you will be famous. Your job, our job, ay hindi maging sikat. Si Jesus dapat ang sikat. Siya ang pasikatin natin. Sa pamamagitan ng excellence, sa pamamagitan ng paglilingkod mo, sa pamamagitan ng puso mo, sa pamamagitan ng humility mo, sa pamamagitan ng ability mo to forgive, sa pamamagitan ng pagsiserve mo, makilala nawa ang Panginoon at masabi nila, sino yan? Who is it? Ano sabi nila sa verse 11? This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. That every time they see excellence in you, every time they see something in you, matatanong nila, bakit ang bait mo? Ba't hindi ka pumapatol? Ba't parang ang haba ng pasensya mo? Bakit parang you don't care about likes and views? It's Jesus. My goal is to make Jesus famous, not to make my name famous. I need Jesus in my life. I'm not here to make money. I'm here to make a difference. I'm not here to make money or to make a living. I'm here to make an impact. I'm not here to make an impression. I'm here to make an impact in the generation that I am in. So that katulad ni David, masasabi ko rin that I serve my purpose in my generation. All glory belongs to the Lord. Let us pray. God, we thank you and we honor you. Napakabuti mo po. Salamat, Lord, na meron ka pong choice na mag-back out. Choice na hindi tumuloy, umatras. Pero pinili mo pa rin na pumunta sa Jerusalem, usigin, yurakan, bugbugin, patayin, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, para i-redeem kami sa anumang consequences, O God, ng aming mga maling desisyon. Hindi po aksidente, Panginoon, na narinig po namin ang napakahalagang mensaheng ito, na kami yung donkey. Huwag mong hayaan po, Lord, na makalimutan namin yung purpose namin. Na kapag kami na-promote, nakahawak ng malaking pera, ay makalimutan po namin ang rason kung bakit mo kami pinili. Narito kami to glorify you and to make your name great and famous. And so God, bring us back to our purpose. Kung kami ay nilamon ng aming greed, nilamon kami ng aming ambition, nilamon kami at nakalimot kami sa aming purpose, patawarin niyo po kami, Panginoon. Bring us back. Bring the fire back. Paalala mo muli sa amin yung purpose mo. Hindi man kami ma-recognize. Hindi man lahat ng effort namin ay nakikita ng tao. Pero we are willing, O God, na ipagamit sa iyo ang buhay po namin para makilala ka ng mga taong nangangailangan din ng tulong katulad namin. Hosanna! Hosanna! Help us, Lord. Save us now. Save us, Jesus. Touch the hearts of each and every one of us. Hipuin niyo ang aming mga puso, Lord God, that each and every one of us will be able, O God, to recognize without you we are nothing.
You are the king on a donkey, a symbol of humility. Teach us to have humility. I-develop mo sa amin, Panginoon, na tanggalin namin ang aming ego and pride. To lay it aside and recognize, without you, we are nothing. Without you, baliwala po kami. We are helpless. We need you, God. We acknowledge your presence. Thank you for touching our hearts today. May this revelation that we have received today will result to transformation in our lives. Baguhin niyo po ang aming buhay as we reflect, oh God, in the next few days in this Passion Week. From tomorrow, Holy Monday, hanggang sa Resurrection Sunday sa pagbabalik po namin. Lord, patuloy niyo pong ipaalala sa amin. Gunitain namin ang napaka-importanteng bagay na iyo pong isinakripisyo para sa kapakanan ng bawat isa. Napakabuti mong Diyos. Wala kang katulad. Tinatanggap mo kami sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga kasalanan. Salamat na ibinukod mo kami sa karamihan. Ipinakita sa amin ang iyong pag-ibig at pagmamahal upang ma-recognize namin kung wala ang iyong presensya. We cannot do it. We cannot survive. Allow our lips to always praise you in whatever situation that we are in. In Jesus' name we pray. Amen. Isang malakas sa palakpak para sa Diyos. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.